So in consideration yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila, sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na ano talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula noong 2022. So paniwala ko, may iintindihan na nila kung ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko or any supporter, funder, talagang sarili niyong desisyon nito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang kahit mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan, nagagawin ko na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga nung detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito'y personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po? Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note.